Naman yung leading team. Ang lead scout namin noon si lead scout sa lead team 2 si Vipsy Peña. First objective namin, nakamove lang kami sa D+1, nakamove lang kami mga almost 300 meters. Ang ginawa namin kasi alanganin yung terrain, nag-hold kami at nagpaano ng isang team, recon. Kasi magubat, alanganin, lugi kami sa sitwasyon. Nag-recon yung isang team at yung pag-recon nila, doon lang napansin na may narinig sila ng tunog ng gitara, kumakanta. Ang kita nila, nakita ng time doon, nandun yung may bahay, na doon yung mga NPA, mas marami sila. Ay, lupihan, hanggang umaga na yun ng September 22. Alas 8 yata yun. 2004. Naupihan. So ngayon, hindi pa nakadikit na kami, wala alanganin kasi mas marami sila kaysa amin. Ngayon, nag-move sila. Umalis yung mga NPE. Ngayon, ang ginawa na namin, sinundan namin sila kasi hindi na kami naka-establish. Yung time na sundan namin sila, nagpahinga sila, mikot lang sila. Kaya nakatunog siguro sila na may kalaban. Hindi sila umalis sa yung area na yun. Umikot na sila. Yung time sabi namin sa sir, balikan natin yung gamit natin. Yung time doon sa gamit, secure. Tama-tama pala, kami bang sila, na may tropa pala na kasi nakita nila yung tracking. Ngayon, ang ginawa mo namin doon, yung akala nila, hindi namin sila naramdaman. Ang ginawa namin, hanggang hapon, tanghali, nag-usap kami sa nausap ko Militan Galisa, yung uwa namin, kami yung section leader. Sir, hindi tayo pwede dadaan dyan kasi mababa. Hindi tayo pwedeng, dyan tayo approach sa low ground. Ginawa namin, dito umakyat kami sa pinakataas. Yung pinistuhala ng umaga, dinaan pa namin. Hanggang umakyat kami sa pinakataas. Saka binaba namin yung pinistuhan nila. Kasi doon sila nag-harboring. Hindi lang alam na yung pinasukan namin, yung commander, si Commander Maui noong time na yun, akala nila walang dadaan doon sa gilid. Kasi ilog. Itong ilog dito, ang akala na to, creek na dito, wala nang dumaan. Dito kami sa taas dumaan. Yung akala pag tama din, hapon na, tama nagsabay yung ulan. Nag-ulan na. So pag baba namin, mga 100 meters na lang. 100 meters na yung nakita na namin yung kalaban. Nakaano sila sa ilog. May tent sila na yung sako na blue. May duty pa sila, yung ganja naka-duty. Ganun pa ang tawil. Tama, malakas yung ulan. Hindi na alam na nakadikit na kami. Kasi pwede mo siyang dikitan kasi kahit ano na yung tuyo na yung kahon, hindi na mapansin na putol na yun kasi basa. Malakas pa yung agos ng ilog. Ay, decide si Juan, yung section leader namin na yung team namin, kami locking sa marami sila Nausap kami, kailangan natin ito na surprise natin tapos withdraw, kailangan kasukaan na. Kung tama naman, nakasulan, naka-establish kami. Tapos pag dito, yung nakapwisto na, bilhin ko na yung team 1 at saka yung command namin na sila Juan. Doon na-engage na nila. Sa awa naman ng Diyos, hindi sila naka-return fire. Lahat sila, yung 9 dito sa commander, hindi sila naka-release ng safety. Na-surprise sila. Kasi hindi mala na-detect, hindi malang ingay ang SOP, dandahan. Tapos doon namin nakuha yung isang 60, isang M14, isang bibiran with in tow 3, 4x16. Anong ginawa niyo during
Paano nyo sila? Kasi galing kami sa taas, hindi kami dumaan sa low ground, dito kami sa taas. Oh. Tapos, nung pagbaba namin, nakita namin yung tent nila, inupian, dinikitan. Nakadikit kami kasi ulan eh. Nakadikit kami sa kanila dahil yung ulan, malakas, tapos yung agos ng ilog. Tapos, hindi na ma-detect yung mga putol na tapakan mo yung ng kahoy. Mas lamang ka sa kanila kasi kala nila, tulog sila eh. Kala nila na lang, agos na ng buwan. Tapos putol na yung, kahit mapakan mo yung mga tuyo na kahoy, hindi na mapansin na si Kwan eh, yung na basa na sa buwan, basa. Doon Kwan, surprise na naman, pinutukan na agad, volume fire. Tinapunan muna ni Kwan, ni Sarit na pustol ng Granada, tapos sabay na yung Kwan. Fire power. Man lang, 10 meters. 10 meters na, tapos ceasefire, assault na yung buwan. Tapos withdraw na kami kasi marami yung imping buwan sa amin. Hindi na kami nagtagal kasi low ground eh, nakaganon pa yung buwan eh. Yung na sa ilog medyo yung buwan. Dito kami, dito yung buwan. Nakaganon yung ilog eh. Eh, kunting lang doon na Sa dami nila na yun, wala man lang nakareact sa wala. pan. Kasi ang akala nila ang approach sa amin sa baba. Hindi nila alam na dito kami sa taas. Hindi nila inaasahan na may dadaan dito sa may creek. Sa likod sila, sa likod kami. During the time, anong ginawa mo sa team mo? Kami sa Black Force kami. Anong ginawa ng Black Force pagka sinurprise attack ng nirat-rat ng tropa yung kalaban, na-demoralize, pin down? Anong ginawa naman ng Black Force? Dito kami sa side, Side? Oo, para siya. Hindi namin siya pag nila, dito kami. Para in case kung man, may mag-return fire man sila. At least hindi masyadong mga nila. Kasi ang purpose namin dito na pag maka-return fire man sila, at least makuha na pa rin namin sila ang kanila. Kuha namin yung line nila na line of fire namin. Kung in case ma-compromise, at least dito kami sa left side na gon. Paano inassault ng tropa yung kalaban na makuha yung mga fire? Direct din, mga ilang buwan pagtutok. Ilang minuto, siguro wala namang mga ilang isang minuto, diretso lang. Assault ka agad? Oo. Kasi hindi pwede magtagal doon kasi alanganin na mas madilim na. Pag-assault nyo, kapag assault ng tropa, withdraw ka agad. Withdraw. Anong nakuha nyo doon? Isang M60. Isang 60. 1,000 rounds yan ang bahala nila yun. Oo. Isang M653 with M23. Isang M14. 4 times 16. Maradyo. Haikom. Mga ilang body counts? 9 body counts. 9 body counts. Subversive. Mga dokumento nila nakuha din. Tapos yung ICOM, isang ICOM radio, yung mga dokumento, yung 40 na pistol nila, nakuha ko na yun. May isang pa, lang buwan, nakuha ng tropa. Isang 9mm sa PNP pa na buwan, property. Tapos pagka nakuha nyo lahat ng mga subversive documents na yun, yung mga equipment ng firearm, equipment ng NPA, paano kayo nag-extract it doon sa encounter site nyo? Nung pag-withdraw, umakyat lang kami sa dinaanan namin. Mas safe doon sa dinaanan namin. Umakyat kami sa pinaka-high ground. Doon muna kami sa high ground. Palipas ng gabi kasi 7:30 ng hapon na. Tapos gubat, madilim na. Anay ulan pa. Doon muna kami sa pinaka-high ground na. Umakyat na kami sa pinaka-high ground. Gabi na. Kasi panay ulan pa. Hindi na namin kinabukasan ng umaga. Saka pa namin tiniklat yung na-recover. Umaga na.
Tapos sinundo kami ng pumunta yung port company, dinikita kami ng port company. At sinundo kami, pababa na kami ng doon. Pababa kami sa Puting Sayaw. Para ipadala, kinuha na yung mga recover. Ay turnover sa TGP. Na